Ang unang pagpupulong ng Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump ay nauwi sa matinding banta ng digmaan. Sinabi ni Donald Trump na may 10 araw ang Iran para tanggapin ang kasunduang nuklear, kundi ay magsisimula ang Estados Unidos ng pag-atake militar na magwawakas sa rehimen sa Tehran. Kasabay nito, maraming sinabi si Donald Trump tungkol sa kung gaano kagandang lugar sa mundo ang magiging Gaza Strip pagkatapos niya itong muling ayusin. Naglaan si Donald Trump ng 10 bilyon para sa pagbangon at may mga bansang pumayag magpadala ng tropa sa Gaza para sa kaayusan. Dapat tandaan na hindi pa talaga nagsisimula ang mga militante ng Hamas sa pagdidisarma, gaya ng hinihingi ng kasunduang pangkapayapaan. Sa kabuuan, ang pagtataya sa gastos para sa rekonstruksyon ng Gaza matapos ang 2 taon ng mapanirang digmaan ay umaabot sa 70 bilyong dolyar. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga unang resulta ng unang debut ng Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump. Ako si Alexei Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Sa tingin ko, kailangan nating ngumiti. Maraming maganda, maraming maganda. Salamat, oo. Lahat ay gusto ang musika. Oh, ito ay kanta. Magandang musika yan, musika. Ganito nagsimula ang unang konseho ng kapayapaan ni Donald Trump. Mukhang kakaiba ito at medyo nakakatawa at parang pilit ang mga ngiti at pagsabay ng lahat kay Donald Trump, lalo na nang tanungin niya kung gusto ba nila ang musika. Sa episode na ito, hindi ko tatalakayin ang kalahok, atmosfera at iba pa, kundi magfo-focus ako sa mga detalye. Una, halos lahat ng pandaigdigang media ay nagbalita na sa Peace Summit, nagbanta si Trump ng digmaan laban sa Iran. Makatao ang dating. Binalaan ng Pangulo ng Estados Unidos ang Iran na dapat silang pumasok sa kasunduan sa nuclear program o haharap sa masamang kahihinatnan, na may deadline na 10 hanggang 15 araw. Nagbanta ang Tehran na aatakehin ang mga base ng Amerika sa rehiyon kung sila ay atakihin. Ayon kay Trump, maayos ang pag-uusap nila ng Iran ukol sa pagwawakas ng tensyon, pero hiniling niyang magkaroon ng ganap na kasunduan sa Tehran. Binanggit ni Trump ang mga airstrike ng Amerika noong Hunyo at sinabing posibleng kailangan ng Washington ng mas matinding hakbang o baka hindi na. Malalaman ninyo siguro sa loob ng susunod na 10 araw. Sa tingin ko, sapat na ang panahong iyon. 10 hanggang 15 araw ay halos pinakamahaba na. Sa liham kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, ipinaalam ng Tehran na hindi ito magsisimula ng digmaan pero magbababala ng matibay at pantay na tugon bilang depensa kung may agresyong militar laban sa Iran. Babasahin ko ang bahagi ng liham mula sa Tehran. Lahat ng base, pasilidad at ari-arian ng puwersang kaaway sa rehiyon ay lehitimong target. Ang Estados Unidos ang mananagot ng buo at direkta para sa anumang hindi inaasahan at hindi makontrol ng mga kahihinatnan. Ang pangunahing paksa ng Peace Summit ay ang Gaza Strip dahilan ng pagkakalikha ng summit na ito. Sa unang sesyon ng Konseho ng Kapayapaan, ipinangako ang 10 bilyong dolyar mula sa Estados Unidos at 7 bilyong dolyar na karagdagang pondo para sa tulong at pagpapanumbalik ng Gaza. Kasama sa mga hakbang ang pagpapadala ng libu-libong sundalo at pulis para bumuo ng bagong mga organisasyon ng seguridad sa enclave. Gayunpaman, dahil delikado pa rin ang tigil putukan, nakasalalay ang tagumpay sa kahandaan ng Hamas na magdisarma at ng Israel na suportahan ang bagong pamahalaan sa Gaza at dahan-dahang iurong ang mga tropa. Sa pagpupulong ng Konseho ng Kapayapaan, sinamahan si Trump ng higit 20 lider o ministro ng ugnayang panlabas ng mga kasaping bansa. Bukod pa sa 10 bilyong dolyar na ipinangako ni Trump sa lupon ng mga direktor. Kailangan nating tandaan na ang 10 bilyong ito ay ipinangako pa lang at hindi pa inilalabas dahil kailangan pa ng apruba ng Kongreso. At dagdag pa, may 7 bilyong dolyar na ipinangako para sa Gaza, karamihan ay mula sa mga bansa sa Persian Gulf. Ilalagay ang perang ito sa espesyal na account ng World Bank.
Sa kanyang talumpati, sinabi ni Trump na nangako ang United Nations na magtitipon pa ng $2 bilyong para sa makataong tulong. Magpapatawag ang Japan ng isang komperensya ng mga Asian donor para makalikom ng karagdagang pondo. At maging ang Federasyon International de Football Association ay maglalaan ng $75 milyong para sa mga proyektong pampalakasan sa Gaza Strip. Ngunit sa kabuuan, ayon sa pagtataya ng United Nations, aabot sa $70 bilyong ang kakailanganin para sa muling pagbangon ng Gaza. Nagsimula na silang mag-ipon ng pondo at maganda iyon. Sa pagpupulong ng Konseho ng Kapayapaan, ipinakita ang plano ng muling pagbangon. Ang layunin ay magsimula sa lungsod ng Arafah sa timog ng Gaza Strip, ayusin ito, at pagkatapos ay unti-unting umusad papunta sa ibang bahagi. Pero kailangan nating maunawaan na ang Arafah ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng mga sundalong Israeli hanggang ngayon. Ilang bansang Muslim at Arabo gaya ng Indonesia, Kazakhstan, Morocco, Kosovo at Albania ay nagkasundo ring magpadala ng sundalo at pulis bilang bahagi ng internasyonal na puwersang magpapanatili ng kapayapaan sa Gaza sa mga susunod na buwan. Sa huli, aabot sa 20,000 ang bilang ng mga puwersa ng seguridad na bubuuin ng 5 brigada at bawat isa ay itatalaga sa magkakaibang bahagi ng Gaza. Magsisimula ulit sa Arafah sa timog pero palalawakin pa ito. Bukod pa rito, sa lalong madaling panahon ay bubuo ng bagong pulisya ng Palestina na layuning magsanay ng 5,000 na tauhan sa loob ng susunod na 2 buwan at sa huli ay palakihin ang bilang ng mga pulis hanggang 12,000 katao. Kagiliw-giliw, nagsimula na kamakailan ang pagre-recruit at 2,000 Palestino na ang nagsumite ng kanilang aplikasyon. Ipinahayag ng Ehipto at Jordan na sila ang magsasanay sa mga bagong pulis na ito sa kanilang teritoryo. Pero dito lumalabas ang problema. Hindi pa rin nawawala ang Hamas. Ibig sabihin, lahat ng mga planong ito, syempre, maganda pakinggan, parang super, parang para sa hinaharap, pero nananatili pa rin ang Hamas sa kanilang mga lugar. Ayon sa talumpati ni Trump, naniniwala siyang tutuparin ng Hamas ang pagdisarma. Ngunit kung hindi, may kahihinatnan ito. Nalaman na nagkasundo ang Estados Unidos at iba pang tagapamagitan tulad ng Turkey, Qatar at Egypt sa mga balangkas ng proseso ng demilitarisasyon. Ibig sabihin, ang 4 na bansa ang bahala sa pagdisarma sa Hamas, pero tila di pa handang isuko ng Hamas ang kanilang armas. Kaagad pagkatapos ng pagpupulong ng Konseho ng Kapayapaan, naglabas ng pahayag ang Hamas kung saan inakusahan nila ang Israel sa paglabag sa tigil putukan at nanawagan sa mga miyembro ng Konseho ng Kapayapaan na ibigay ang buong responsibilidad sa Israel. Ibig sabihin, nabigo ang kasunduang pangkapayapaan dahil di umano'y nilabag ng Israel ang tigil putukan. Kaya hindi obligado ang Hamas magdisarma. Parang nawala ng saysay ang lahat ng napagkasunduan. Pero sa kabila nito, ipinakita pa rin ni Trump ang isang video kung saan ipinapakita ang isang modelo ng hinaharap ng Gaza Strip. Babalik sila sa mga silid-aralan na may kurikulum na nagtataguyod ng pagtitiis, dignidad at kapayapaan. Ang layunin natin sa 2 taon, ganap nang naitayo muli ang Rafah, nabawasan na ang kawalan ng trabaho at nakakonekta na ang Gaza sa mundo sa pamamagitan ng isang Abrahamic Gateway na nag-uugnay dito sa Ehipto, Israel, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates at umaabot hanggang India at Europa. Sa loob ng 10 taon, magkakaroon ng sariling pamahalaan ang Gaza, magiging bahagi ng umuunlad na rehiyon at may pabahay para sa lahat. Ito ang balangkas para sa muling pagsilang ng Gaza, ligtas, masagana at mapayapa. Maglalagay ako ng maraming punto. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng isyung ito. Mag-subscribe, i-click ang kampana at i-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa iyo ang isyung ito. Suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mo. Yun lang, mag-ingat, paalam sa lahat!